nagtatrabaho sa DepEd. Para kanako, ibig sabihan ng pagiging makabayan, apinutay ang lugod tamo king sarili tamong bansa. At mahalaga ito para din kanako kasi kung alin may luguran ng sariling ating tamo kay katamong bansa, ninong lugod, luguran de parang alin yung bansa? Alide, di ba? Kaya kung nanungan ng tamo, dapat suportahan tamo at luguran tamo. Ako po si Alex Joseph Ginabor, 19 years old, and I'm taking Bachelor of Science in RadTech po. Para po sa akin kasi ang pagiging makabayan po ay pagkakaroon ng pagmamalasakit at pagmamahal sa bansa po natin. Dahil kung bawat tao po ay may pagmamalasakit at pagmamahal sa bansa, ay magkakaroon po tayo ng pagkakaisa na pwede maging na makatulong sa ating bansa po sa pagbubuhay. The respondent is Mr. Joselito P. Magpayo, a retired teacher since 2015, a mathematics teacher, retired as a master teacher 1. And I'm glad I was one of the respondent chosen by your student. And I am 69 years old from Apalit, Pampanga. Ang ibig sabihin ng pagiging makabayan ay ang kapag ang isang tao ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa bansang kanyang sinilangan. 2. Nagpapakita ng pagpapayaman at pagpapaunlad ng kultura ng kanyang lahi. Handang magpakamatay para sa bayan, mahalaga ito sa buhay ng isang tao pag-igit na mapatatag ang pagkatao at ang bansang kinaroroonan at kinalalagyan. Isa rin itong pagkakalinlang. I am Larissa Pagadwan po, 17 years old, and grade 12 na sa darating na school year. For me, ang pagiging makabayan ay ang pagtangkilik sa sarili nating bansa at ang pagiging tapat sa bansa natin. Mahalaga ito kasi, for me, ito yung pagiging pagkakakilanlan natin as a Filipino. Makabayan, patriotism, napakahalaga ng pagbibigay-pugay, pagbibigay ng pagmamahal at respeto sa ating bayan. Mahalaga ito sa atin para may pakita natin gaano natin kamahal ang ating bansa, paano natin dalangin ang ating bansa. Tignan mo ngayon sa nangyayari sa Spratly Islands. Ang mga nagtatagol sa atin, napaka-patriotic. Isang halimbawa ng pagiging makabayan ng mga nagsisilbi sa mga sundalo sa Navy. I mean, yung mga Navy natin na nagtatanggol sa sa dagat natin, sa nasasakupan ng ating bansa. Tingnan mo sila, napaka-tapang nila na harapin ang mga malalaking tangke para lang sa pagbibigay pagmamahal sa ating bayan, sa ating bansa. Nakahanda silang ibuwis ang kanilang buhay para may pagtanggol ang ating bansa. Siguro yun ang greatest, ay masasabi kong example ng pagiging makabayan. Isa pa, bilang mamamayan tayo, kahit hindi sa ganung paraan may pakita mo, mahal mo ang iyong bansa sa pamamagitan ng pagrespeto sa mga batas na ini-implement sa ngayon ng ating bansa. At pagiging mabuting Pilipino. Pagka mabuti kang Pilipino, makabayan ka para sa akin. Dahil sa pamamagitan ng iyong pagiging mabuting Pilipino na ipapakita mo sa ibang mga foreign countries ang pagmamahal mo sa iyong sariling sinilangan. Kasi mumunang dili, ikatamang mamayan, ingnagluknok kung nino man, ingat sa kayong pamahalaan. At para kay katamang manok-nangan kayong bansa ngayon, na naman yung maging resulta ng desisyon ni pamahalaan, apektado tamo. Tapos, maging epektibo naman ang polisiya ng netong bansa, kotang misasan netong lareng pamamayan at din kay pamahalaan. Para sa akin po, naniniwala ako na kasali ang mamamayan sa paggawa o pagbuo ng desisyon dahil naniniwala ako
na malaki ang epekto ng opinyon ng mamamayan upang mas maayos na maisakatuparan ang polisiya. Nagiging bahagi ang mamamayan sa pamamahala ng iba't ibang sangay ng gobyerno natin, lalo na ang mga halal na taong bayan. Inaasahan ng mga nailuklok na ito kung ano ang kahulugan at makakabuti sa mga nasasakupan para makagawa ng kapakipakinabang na polisiya at mga batas. O, depende kung credible yung mga sources na na nilalahad nila. Yung mga information, meron talaga siyang fact sheet na binibigay. Tsaka depende sa kung sino yung nagsabi. Kung sa na talaga siya, direct na, siguro oo. Siyempre, makikita mo naman sa mga mala kung ano na influensya ng nagagawa nila. Sige po. Para kakakulang po. Kasi alin para ako naman bilang mamamayan ng bansa, uli nga kakita naman tigay katamo na kung hinadeng magobra ilang makasakit at karapan na babawas tax ng gobyerno. At kung hinadeng alam kobra, ilang makanabang at susopan naman ng gobyerno, di ba? For example, in Corpus, alin naman kasi kayong pamamaya mo kabud mayari in solusyon kayong kahirapan. Kailangan tamo is long term. Long term na kalupan ng mamuklat na kala oportunidad para magka-obra na rin alang obra. Kasi sa akin, ang mga hakbang na pwedeng gawin ng pamahalaan po para mapabuti po ang edukasyon sa Pilipinas ay ang unang-una po dapat kasi ang pagbibigay ng sapat na pondo para sa edukasyon po ng bawat kabataan po. At syempre po at pagpapalakas at pagpapabuti po ng curriculum. At suporta sa mga guro po sa kanilang profession. Tsaka po sa pasilidad po ng bawat estudyante para makatulong po sa kanilang edukasyon. May inabos ko isa pa. Iniisip ko. Ako nga ang tinatanong kung ang tinutukoy ay sinasabing kumilos na ang pamahalaan upang tugunan ang kahirapan at mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyan ba? Oo, sinasabing kumilos na. Subalit para sa akin, hindi ganap na epektibo ang maraming programa sa kapakanan panlipunan. Dahil, una, kulang sa sistema at katapatan ang ilang nagpapatupad ng programa. Ikalawa, Siguro kung i-rate siya ng 1 to 10, siguro nasa 9. Kasi makikita naman natin na medyo nag-i-improve na rin yung bansa natin when it comes to poverty. Sa ngayon, masasabi kong kasali ang mga Pilipino sa paggawa ng desisyon. Napakahalaga ng mga feedback o desisyon ng Pilipino para sa ganon malalaman ng tagapamahala kung ano ang pangangailangan, basic na kailangan ng mga tao sa kanyang nasasakupan. Para kako, siguro, akakit ko na kung todos titas ng panyalwan, lalong babayat o sasakit in pamibiyabya tamo ngayon ng Pilipinas. Uling naman sasabay kasi ing tas ng panyalwan, apo pa ing kay katamong pa kikitaan ling adodo, di ba? Lalo na kami mga gobyerno. Naman sasabay ing sweldo ni ipamagtas ng panyaliwan keng sweldo ni keng adodo. Para sa akin po kasi, ang mga inaasahan para sa atin, ng ating bansa po, ay magkakaiba, diba? Dahil depende po ito sa pangailangan o kagustuhan ng bawat mamamayan po.
Pero kung sa pangkalahatan po, para sa ating bansa, inaasahan po tayo na makasama sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Pagkakaroon po ng sa pagtatag ng batas na makatarungan at pagkakaroon po ng matibay na kaugnayan po sa ibang bansa para sa kapayapaan po. Isang bansang malaya, payapa at maunlad. Iyan ang mga inaasahan nating lahat ng Pilipino dahil alam nating lahat na ang Pilipinas ay mayaman, kasama na rito ang yamang tao na sadyang mapagmahal. Gusto ng Pilipino ang mapayapang buhay na malaya at maganda ang kabuhayan. Sa ganitong kalagayan, makikita natin na isang bansang maunlad. Siguro, mas maunlad na bansa, yung tipong wala nang nakikitang mga pulubes sa kalansangan, yung mga taong walang bahay, ganun. Siguro lahat magkakaroon na ng sarili. Yung mga bata, dapat palagi ng maayos, mga ganyan lang yan. Ako bilang mamamayan, ang inaasahan ko sa ating bansa, kung sa bagay, kagagaling lang natin sa COVID, mabawi pa tayo sa nakaraang pandemic. Ganun pa man, dapat ang gobyerno, ang presidente, ang mga namamahala ay magkaroon ng magandang plano para sa kinabukasan ng Pilipinas. Sa ngayon, ang inaasahan ko dahil galing pa tayo sa pandemic, so yung munang economy, to boost the economy, and inflation, ang inflation kailangan makontrol, and peace and order. Kasi sa ngayon, ang nakikita ko, napakalaga ng peace and order sa ating bansa para magkaroon ng progresibong bansa. Peace and order, good governance, and support by the Filipino people. Para ka akong punang dili, dapat ikatamong mamamayan, isasanmetong tamo. At apo pa rin kay manukulan. Dahil mamamayan na pong manukulan, dapat nasasanmetong lang. Pakadwa, dapat ikatamong mamamayan, tatataliwas kung nanong utos ng gobyerno. At pagkatiwalaan tala, uling ikatamo in may lukluk karelo, di ba? Naman siguro iboto, dahil at sukan kay pamahalaan niya ni, kung alitala ay sipan na nung etala pagkatiwalaan na agyudeng patatagan at pasantingan ng katamong kaluguran ng Pilipinas, di ba? Ita mo. Para sa akin po kasi, may ilang paraan po ang pamahalaan para mapalakas ang ekonomiya. Tulad na lamang po ng pagtakda ng mga polisiya para makasuporta po sa industriya. Kaya po pagbibigay ng pondo upang mapalakas po ang edukasyon po. Pagtaguyod po ng programa para po sa agrikultura. Ayun na. Number 1, paghihikayat ng gobyerno sa mga lokal at dayuhan investor na namumuhunan sa bansa. 2, pagpapadala ng OFW abroad na sa ganitong paraan maraming dolyar ang papasok sa bansa. 3, pakikipagkalakalan sa ibang bansa, export and import system. 4, pagpapalakas ng pangunahing produktong lokal para sa bansa. And another one is pagtaguyod at pagpalawak ng turismo sa bansa. Siguro, makipag-trade sila, tsaka mag-invest sa country natin. Katulad ng mga mahihirap, pwede naman natin yung dapat tulungan. Hindi yung mga mayaman lang yung tinutulungan natin.
Para siguro dapat umpisan niya na mag-invest karang buildings, magpagawang madakal na rooms para accommodate daladeng students kay public schools. Tutukin na nito, dahil master dapat mag-invest lang marabul at dagdagan in sahod na rin maestro. Alibiron pa yung pagalat kay pamanurua at para magka-motivation la rin teachers na turo pa at galingan laking karelang pamanuro. At na isipang tapaliwang bansa para magturo, para karenda gawan ng profession daw. Para magstay na mo din kayong Pilipinas. Yapin mo ito. Yes. Para po kasi sa akin, ang mga hakbang na pwedeng gawin ng pamahalaan po para mapabuti po ang edukasyon sa Pilipinas ay pangunang-una po dapat kasi ang pagbibigay ng sapat na pondo para sa edukasyon po ng bawat kabataan po. At syempre po at pagpapalakas at pagpapabuti po ng curriculum. At suporta sa mga guro po sa kanilang profession. Tsaka po sa pasilidad po ng bawat estudyante para makatulong po sa kanilang edukasyon. May inabos ko isa pa. Iniisip ko. Number 1, paglaanan ng tamang budget ang DepEd na tutugon sa kompletong pangangailangan ng mga mag-aaral at guro sa pampubliko at pribadong paaralan. Kompletong pasilidad, di ito dapat maaluan ng corruption. 2, marami pang seminar ang ipaabot o ibibigay sa mga guro na tutugon sa lalong ikakaluton ng mga mag-aaral. 3, pagandahin pang lalo ang sistema ng curriculum na siyang aangkop sa mga Pilipinong mag-aaral upang di mapag-iwanan ng taga-ibang bansa, lalo na sa English, Math, and Science. Kasama na rin dito ang pagpapataguyod sa kanila. Di lang naging matalino, kundi maging makalikasan, makatao, makadiyos, at makabansa. 4, ikayatin ang mga magulang na tumutulong sa programa ng DepEd dahil may malaking role sila sa edukasyon, lalo na ang kanilang mga anak. Yung DepEd, since siya yung pinaka namumuno sa bansa natin when it comes to education, feel ko dapat talaga na mag-focus din sila sa reading comprehension ng bawat Pilipino. Kasi kapag nakakaintindi sila ng siguro sa education ng bansa natin, since yung DepEd, siya yung pinaka namumuna sa bansa natin when it comes to education, dapat mag-implement pa sila ng program na nagfo-focus sa reading comprehension ng bawat Pilipino, lalo na yung mga nasa grade 3 na pataas. Kasi kapag marunong ka mag-comprehend ng binabasa mo, hindi ka na magiging mamang. Para paunlarin ang ekonomiya ng Pilipinas, number 1, walang corruption. Napakahalaga kung lahat ng namumuno sa ating bansa ay mga honest people para yung application, yung pagbibigay ng serbisyo sa publiko ay maramdaman. And importante din na meron tayong magandang relasyon sa ibang bansa o magandang image para magkaroon sila ng tiwala sa ating bansa. So we need more investors para mag-boom ang ating economy. Napakahalaga ng tiwala ng mga taga-ibang bansa sa Pilipinas. And yun nga, nabanggit ko na kanina, peace and order, napakahalaga para magkaroon ng magandang imahe ang Pilipinas sa ibang lugar. At sa atin din bilang Pilipino, ako bilang isang ordinaryong mamamayan, napakahalaga sa akin na ang pagtitiwala ko sa gobyerno na tahimik, payapa ang aking kapaligiran para makapamuhay ng maayos at progresibo, makapag-isip pa rin maayos kapag alam mong maayos ang iyong bansa, mayroong peace and order, walang korupsyon, napakasarap mamuhay at napakasarap ibigay bilang Pilipino ang obligasyon mo bilang mamamayan sa gobyerno. What I mean is, napakasarap magbayad ng tax pagka alam mong walang korupsyon.
yung tax na ibabayad ko, may bibigay sa tamang destinasyon, sa tamang serbisyo sa ibabalik ng gobyerno yung mga binabayad natin ng tax sa serbisyo publiko. Sobrang importante na pahalagaan tayo ang akasigis ng tamong kultura at pagkakilanlan ng kikatamong bansa para mawala ang tradisyon at kinagis ng tamong Pilipino at apasa tayo karing sa sunod na henerasyon. Para sa akin po, napakalaga po nito dahil dito po, ito po ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng ating bansa po na dapat po hindi natin kalimutan. Lubang mahalaga ang pamana, kultura at kasarilan sa pag-ubog ng ating pagbansang kasarilan. Una, tunay at nararapat lang nabigyan ng makatuwirang pagpapalaga ang kultura at kasaysayan nating namana sapagkat ito ang ating pambansang pagkakalinlan. Wala nang ibang pagmamalaki pa dito kundi tayo na rin mismo dahil ito ang sariling atin. Kahalaga ang pagpapahalaga sa pamana, kultura at kasaysayan sa pagbubuo ng ating pambansang identidad. Napakahalaga nito kasi yung pagkakakilanlan kasi natin bilang isang Pilipino, nakikilala tayo ng mga dayuhan sa base sa mga kultura na tayo lang yung meron at sa mga kultura or beliefs na naipamamalas talaga natin sa ibang bansa. Bilang isang Mga ganyan, dapat walang pinipili yung mga lumamalan sa atin. Pare-pares lang. Mahirap man o mayaman. Napakahalaga ng kultura, ng history ng isang tao. Sa pamamagitan nito, nalalaman mo kung saan ka nang galing. Napakahalaga ng distinction ng bawat tao. Sa buong mundo, lahat tayo may kanya-kanyang kultura, may kanya-kanyang history. So bilang bansang Pilipinas, ikaw na Pilipino, alam mo dapat kung saan ka nang galing. Alam mo ang iyong history, alam mo yung ethnic groups, alam mo ang iyong kultura. Minsan pero madalas aliko kasi mag-check ko pa rin. Kasi madalas, burida lamang si Randeng aliwang tao. Gagawa lamang kwento, gagawa lamang story para masira itang may mga tao. Lalo na kayong Facebook at saka karang aliwa pang platform, internet. Kasi po, ang social media po kasi kahit sino na po ang nakakapag-post nito, dapat po natin inaalam kung saan po galing or sa po, ano pong pinagmulan ng mga balita na lumalabas po sa social media bago po makalat. At ipagkalat po kasi dito po nagsisimula ang mga issue po na pwede po makasira po sa atin. Isa sa pinakamagandang tanong, yung upholding the truth. Kasi sa panahon ito, medyo kwan na yung mga bali-balita, no? So, naniniwala ako lalo na kung ang napapanood at naririnig ko ay na balita ay pangyayaring may lakip na patunay o ebidensya tulad ng video clips, bagaman kung minsan may makakalusot na fake news. Depende kung credible yung mga sources na na nilalahad nila. Yung mga information, meron talaga siyang fact sheet na binibigay. Tsaka depende sa kung sino yung nagsabi. Kung sa na talaga siya, direct na, siguro oo. May pwede naman paniwala ng iba, yung iba naman, hindi natin pwede paniwala. May mga pwede tayong maniwala, saka may pwede tayong maniwala. Hindi lahat, anak, kasi maraming fake news. So, kailangan kong suriing mabuti ang aking nababasa o kaya ang aking naririnig sa social media. Kailangan ng
masusing pagsusuri, hindi kaagad-agad. Maraming fake news, maraming manloloko. So, kaya tayo bilang Pilipino, tayo mga mamamayan, mag-ingat lagi sa mga nababalitaan sa social media. Hindi siya 100% reliable. You have to dig deeper. Research and magtanong. Yun. Ting tutulad niya na lana ang pagpikwanan na totoong impormasyon. Kasi ta naman balo talaga kung nanang tutuwa po pang ali. Kaya pag minsan ikagawan ko, check ko lang, detang pwedeng mag-feed information regarding ketang pasasabyan na ito or issue. Tapos, lalawan ko na mo kung nanitang obvious naman na sagot or obvious na tutuba or ali. Then, mag-base ko rin karetang feedbacks or comments daretang aliwang tao. Sa mga news provider po, sa mga TV po na napapanood ko, mayroong mga sapat na ebidensya at pruweba po. Dapat talaga may informasyon kang tinataak bago ka magsalita. Kasi mahirap na, baka ma-vlog ka pa kung basta magsalita ka na lang. Nakakaukuha ako ng tamang informasyon sa mga taga-social media at mainstream media na katiwa-tiwala o credible tulad ng SMNI, The Truth That Matters. Sa mga balitang merong nilalahad na fact sheets. Hindi lahat, anak, kasi maraming fake news. So, kailangan kong suriing mabuti ang aking nababasa o kaya ang aking naririnig sa social media. Kailangan ng masusing pagsusuri, hindi kaagad-agad. Maraming fake news, maraming manloloko. So, kaya tayo bilang Pilipino, tayo mga mamamayan, mag-ingat lagi sa mga nababalitaan sa social media. Hindi siya 100% reliable. You have to dig deeper. Research and magtanong. Yun. Fake news is everywhere. What do you think can the government do to raise the economy of the Philippines? The government can raise the economy of the Philippines by lessening the import products and supporting our local goods. The government should support our local entrepreneurship, improve our education, and plan a course of action for tackling corruption. What are the prospects of our country moving forward? If our long-standing problem remains unsolved, and we see no change in our country's system, it's difficult to hope for a better future. However, as a citizen of the country, I still hope for change because we can achieve it when untried potential leaders are given a chance. What does it mean to be patriotic? And why is it important in a person's life? Being patriotic refers to the love, loyalty, and devotions to one's country, its value, and its people. It's involved by the sense of pride, respect, and commitment to one's nation and its interests. Patriotism is often characterized by willingness to defend and promote the welfare of one's country, its institution, and its people. Being patriotic is important in a person's life for several reasons, like it promotes unity, respect, values, and develop character, and many more. As a democratic country, the Philippines should prioritize its people's needs and opinions in decision making. Do you think citizens are involved in governance, and how does public feedback influence policy making? Public feedback in the Philippines significantly influences policymaking through the mechanisms like elections, consultations, and social media. However, challenges like corruption can hinder meaningful participation.
Promoting genuine citizen involvement is crucial for upholding democratic principles and ensuring policies reflect the interests of the Filipino people.